natin si Camille Samonte sa South Korea kung saan naroon nga ngayon si Pangulong Bongbong Marcos para yan sa unang araw ng 32nd Economic Leaders Meeting ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Camille, anong update dyan? Nikki, mga issue na kinakaharap ng mga miyembro ng APEC kaugnay ng kalakalan at investment sa gitna yan ng banta ng mataas na taripa. Yan ang inaasahang prioridad na talakayin ng mga leader at kinatawan ng APEC at guest nations dito nga sa Gyeongju, South Korea para sa 32nd APEC Economic Leaders Meeting. Personal na tinanggap ni South Korean President Lee Jae-myung ang mga leader ng member states kasama dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Dumalo rin sa pagpupulong si Chinese President Xi Jinping na pinakamalaking trading partner ng South Korea. Hindi na dumalo sa session ngayong si US President Donald Trump at umalis na rin kahapon kaya malabo na rin makapag-usap sila ni PBBM. Bilang APEC chairman, nagbigay ng kanyang opening speech si South Korean President Lee Jae-myung. Sumentro ito sa paghikayat sa member state na palakasin ang kanilang kooperasyon para mas maging bukas at matibay ang kalakalan sa Asia-Pacific. Bagaman hindi raw parating magkakapareho ang posisyon ng iba't ibang bansa pagdating sa free trade, kailangan daw nilang magkaisa para lumago ang ekonomiya ng bawat isa. Nikki, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin yung pagpupulong ng mga leader at inaantabayanan nga natin kung meron nga bang mabubuong consensus o kasunduan ang mga leader pagdating sa trading. Mamayang hapon na naman, inaasahan na magbibigay ng kanyang pahayag si Pangulong Bongbong Marcos sa CEO Summit. Yan muna ang latest update dito. Balik sa iyo, Nikki. Yan ang Express Report ni Camille Samonte, live mula sa Gyeongju, South Korea. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.